Inusisa sa Senado ang ilang issue sa mga Transportation Network Vehicle Service o TNVS at kasama riyan ang mahal na pamasahe at hirap sa pagbubuk. May unang balita si Bob Gonzales. Sir, license mo sir, sir! Sa gitna ng sidewalk clearing operations ng MMDA sa Parañaque, hahatakin na sana ang sasakyang ito nang magtangkang tumakas ang driver. Hindi yung totoo, nakita mo o hindi? Hindi ko po nakita na Hindi mo nakita kinakabit ka, nakaplan ka? Nakita niya sir. Di ba lang, nakita mo may enforcer eh, dapat nagtanong ka muna ng mga Dapat hininto mo, hindi mo itatakbo mo. Pasensya na po. Kasi nagano lang po kasi natakot po ako mga wrecker eh. Natakot. Hindi ka natakot na masagasaan yung enforcer? Mas natakot kang ma-raker. Po kami doon na nakakahinto eh. Pwede ba kayo pumarada doon? Alam ko po bawal. Oh, alam mo naman palang bawal ba't kayo pumaparada doon? Mas pinaigting ngayon ng MMDA ang clearing operations para mapaluwag ang mga kalsada ngayong holiday rush. Ang mga pasahero, ramdam na ang araw-araw na kalbaryong dulot ng matinding traffic at ang hirap sa pagsakay. Ayun po yung nagtatagal na po minsan ng 3 hours kasi ang hirap po makasakay. Ano oras ka ba umuwi? 10 po. 10. Nung gabi? Ang gabi po. Ano sa nagigising? 7. Natutulog ka pa ba? Para mas komportable at mabilis ang biyahe, pinipili ng ilang pasahero ang mga TNVS o Transportation Network Vehicle Service. Pero bukod sa napakamahal na ng pamasahe, pahirapan na rin ang mag-book. Sinita yan sa pagdinig ng Senado. Kapag rush hour at kapag umuulan, bakit napakahirap mag-book sa Grab? Kulang po tayo sa supply ng drivers on road, lalo na po pagdating ng rush hour. Marami hindi bumabiyahe at yung iba pinapalipas po yung traffic, kaya po kailangan ma-incentivize po sila. Inireklamo rin ang madalas na pagkansela ng drivers. Pag ang customer ay nag-cancel ng 3 beses na suspende, yung po sa driver ba, ano po ang kanilang sanction in case do they have the similar consequence just in case sila po ang mag-cancel? Graduated po siya, minsan po suspension mula sa platform, pagbaban po sa platform, or minsan or kadalasan po, lalo na po kapag kailangan may habit of the driver for collective measures, sinisigurado po natin na tinatawag po siya sa office. Madalas din daw nagpapatay ng app pag rush hour pati motorcycle taxis. Hindi siya magre-rehistro dun sa sistema ng app ng Angkas at saka ng Joyride. Paano po kaya ang mga mekanismo para maprotektahan po yung mga mananakay na katulad po namin? Ang Angkas, meron daw fraud detection system para matuko yung mga rider na nagbubukas patay ng app. Na-check po natin yung meron na po tayong mga naban based on that. Pati ang mabahong helmet ng ilang motorcycle taxis, hindi pinalagpas. Paminsan-minsan, linisan nyo kasi mapanhim, mabaho, may kuto. Hindi, totoo yan, mga ganun reklamo. So, that is to be addressed. Ayon sa Angkas, nagtayo na sila ng mga charcoal sanitation para sa mga helmet at meron din daw silang mga helmet cleaner na ginagamit sa iba't ibang istasyon para maiwasan ang mga ganitong reklamo ng pasahero. Minsan po hindi sinusuot ng customer kasi daw mainit. Yung Okay. po yung rason nila. But required naman po yung shower cap most of the time. Sinita rin sa pagdinig ang pahirapang pag-book kapag discounted passenger, gaya ng PWD, senior citizen o estudyante. Reklamo naman ng ibang drivers, may mga umaabuso umano sa discount. Ayon sa LTFRB, may memorandum of agreement sila sa mga TNC gaya ng Grab na sila dapat ang sumasalo sa discounts. Before we award them the franchise, nandun na po yun. The 20% discount shall be shouldered by the TNC regardless of whether it's Grab or any other TNC. Paliwanag ng Grab, sinusunod lang nila ang Memo Circular 2018-004 na nagsasabing driver ang sasagot ng discounts. Giit ng mga senador, dapat TNC na ang nagbabayad nito. Nangako ang Grab na makikipag-ugnayan sa LTFRB. Sabi naman ng Grab sa issue ng surge sa pamasahe, napupunta sa drivers ang 80% ng dagdag pasahe kapag traffic, maulan at magpapasko. Nagbibigay rin daw sila ng dagdag na insentibo sa drivers na kinukuha sa price surge. Kaya tutol ang mga driver sa panukalang tanggalin ito. Hinihiling po sana namin kasi po talagang napakahirap po ng biyahe ngayon dahil po sa traffic at sa mahal ng gasolina. Ang hinaing lang po namin sana wag nang bawasan yung surge dahil importante rin po ito sa amin
para masulit po yung aming kita para sa aming mga pamilya. Ito ang unang balita. Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.